Sa isang construction site, humingi ang isang lalaki sa kanyang katrabahong si Dimitri ng espesyal na substance na matagal na nitong binibenta. Dinala siya ni Dimitri sa isang silid at naghanda ng kulay pink na powder, pero napansin niyang wala na siyang karayom. Hinanap niya ang bawat sulok ng silid hanggang sa may nakita siya sa lababong puno ng maruming tubig. Pagkatapos, si Dimitri ang unang gumamit at mabilis na bumagsak. Kaya kinuha ng kanyang katrabaho ang karayom at inulit ang proseso. Pagsapit ng gabi, nagising ang lalaki at napansin si Dimitri na nanginginig at umuungol sa isang sulok. Biglang humarap si Dimitri, ipinakita ang kanyang mapupulang mata bago kagatin ang isa pang lalaki. Agad na tumakbo palabas ng gusali ang lalaki, na ikinalat ang virus ni Dimitri sa buong lugar. Makalipas ang ilang panahon sa kabundukan, ipinadala ni Dr. Aden ang kanyang anak na si Miguel upang manatili ng isang linggo kasama ang kanyang mga lolo't lola sa panig ng ina. Naging mahirap ang mga bagay mula nang mamatay ang asawa ni Aden, kaya ang pahingang ito ay malungkot pero kailangan. Sa oras na iyon, binisita si Aden ng kanyang kapitbahay na si Johnny, na inimbitahan siyang maghapunan sa kanilang bahay. Humingi ng paumanhin ang asawa ni Johnny na si Anna dahil kulang ang pagkain, at ipinaliwanag na sinisira ng mga peste ang kanilang mga pananim. Pag-uwi ni Aden at paghiga sa kama, nagkunwari siyang kasama niyang muli ang kanyang pamilya. Sa kasamaang palad, nasira ang alaalang ito nang maalala niya kung gaano kalubha ang sakit ng kanyang asawa gabi-gabi dahil sa cancer. Kinabukasan, tinawagan ni Aden ang cellphone ng kanyang asawa para lang marinig ang boses nito sa voicemail. Sa lungsod, isang lalaking walang dokumento ang dinala sa ospital matapos siyang masagasaan. Habang dinadala sa emergency room, dumura siya sa mukha ng isang nurse. Ayon sa mga saksi, nakagat ang lalaking ito ng isa pang lalaki sa kalye. Pagkatapos, sumakay ng eroplano ang nurse kahit hindi niya mapigilan ang pag-ubo. Samantala, pinapanood ni Dr. Lucy ng World Health Organization ang isang viral na video. Ipinapakita rito ang isang pamilya na kinailangang itali ang ama sa kama dahil nababaliw na ito. Hindi tumitigil sa panginginig ang lalaki at nagawa niyang maputol ang mga tali upang atakihin ang kanyang mga kamag-anak. Pagkatapos, tinawag si Lucy sa isang espesyal na pagpupulong upang suriin ang report na ipinadala ng isang ospital sa Venezuela. Ayon dito, may isang pasyente na may kakaibang sintomas na hindi tugma sa anumang kilalang sakit. Sa kasamaang palad, nagsimulang magloko ang video at natapos nang wala ng ibang detalye. Ipinaalam ng boss ni Lucy na nagdesisyon na ang UN na isa itong level 4 emergency. Sa supermarket, napansin ni Aden na halos wala nang natitirang supply. Biglang tinulak siya ng clerk para habulin ang isang magnanakaw at sinundan niya ito sa kalye. Sa malapit, bumangga ang isang ambulansya at tumatakbo ang mga saksi upang tumulong. Isang lalaking duguan ang tumalon palabas ng sasakyan at inatake ang isang tao upang kainin ito, na nagpatunay na ginagawang zombie ng bagong virus na ito ang mga tao. Nagpaputok ang isang lalaki at sinabi sa mga tao na huwag hawakan ang nilalang dahil nakakahawa ito. Isang pulis ang lumitaw sa likod niya at inutusang ibaba ang baril, pero agad itong inatake ng isa pang zombie mula sa ambulansya. Sa sandaling iyon, may sumabog na gusali kaya nagmadaling sumakay si Aden sa kanyang sasakyan nang may isang zombie na hamarang sa kanya. Inatras ni Aden ang kotse at nagawa niyang makatakas. Habang pauwi, paulit-ulit na sinusubukan ni Aden tawagan ang kanyang anak pero walang sumasagot. Pagkatapos, nakita niya si Johnny na buhat-buhat si Anna na parang wala sa sarili, habang sinasabing nagsimula itong makaramdam ng sakit matapos kagatin ng isang tao. Agad silang dinala ni Aden sa kanyang opisina kung saan sinuri niya ang sugat. Nakiusap si Anna na tulungan siya at nagsimulang maging ungol ang kanyang boses, kaya binigyan siya ni Aden ng injection na nagpatulog sa kanya. Pagkatapos, sinubukan ni Aden tawagan ang kanyang mga biyenan pero hindi pa rin makapasok ang tawag. Sumunod, ginamit niya ang kanyang computer upang maghanap ng impormasyon tungkol sa virus sa Venezuela. Agad siyang nakakita ng mga balita na nagsasabing kumalat na ang virus sa maraming lugar sa bansa, at may isang doktor na nagsabing manatili muna ang mga tao sa loob ng bahay hanggang may malaman pang iba. Sa oras na iyon, dinala ni Johnny si Anna sa bahay ni Aden dahil hindi pa rin ito gumagaling. Dumating din ang dalawa pa nilang kapitbahay dahil nag-aalala sila kay Anna. Sinuri muli ni Aden si Anna at napansin ang nagbago nitong mga ngipin at mapupulang mata. Biglang nagising si Anna at sinubukang atakihin siya kaya kinailangan siyang pigilan ng iba. Nakagat ni Anna ang isang kapitbahay na agad umatras sa sakit. Pumalit si Aden sa pwesto nito kaya siya at si Johnny ang nagtangkang pigilan si Anna. Matapos ang matinding pakikipagbuno, natambo si Anna at tumama ang ulo sa mesa kaya nawalan siya ng malay. Pagkatapos mag-iwan ng mensahe sa voicemail ng kanyang biyenan, binalutan ni Johnny ang sugat ng kapitbahay. Binuksan ni Johnny ang radyo pero emergency message lang ang narinig nila na nagsasabing manatili ang lahat sa loob ng bahay. Sinabi rin doon na ang sino mang may sintomas tulad ng lagnat, hallucinations, at pagiging agresibo ay kailangang ihiwalay, at dapat agad tumawag sa 911 ang kanilang mga kamag-anak. Hindi nagtagal, nawalan ng internet. Sa sandaling iyon,
nakatanggap si Aden ng tawag mula sa kanyang kaibigang si Carlos, na nagtatrabaho sa isang laboratorio na kamakailan lang inilikas. Ngayon, siya at ang kanyang mga katrabaho ay pinipilit manatili sa isang army base sa labas ng lungsod. Ipinadala ni Carlos kay Aden ang coordinates at hiniling na sumama siya dahil kailangan niya ng mas maraming tulong hanggat maaari. Ipinaliwanag din niya na naka-quarantine na ang lungsod at may utos ang mga sundalo na patayin ang sinumang infected. Bago pa siya makapagsabi ng iba, biglang naputol ang tawag. Habang sinasabi ni Aden sa kanyang mga kaibigan ang mga nalaman niya, nawalan ng kuryente sa kanyang bahay at narinig nila ang mga military aircraft sa kalangitan. Nagdesisyon ang grupo na umalis ng magkakasama upang humingi ng tulong para kay Ana. Samantala, pumunta ang biyenan ni Aden na si Angel upang tingnan ang kanyang kapitbahay. Hinanap niya ito sa bawat silid pero wala siyang nakita kaya nagtungo siya sa likod bahay. Doon niya natuklasan na patay na ang kapitbahay habang nakaupo sa isang upuan. Mukhang nagpakamatay ito upang maiwasang maging zombie. Pag-uwi ni Angel, sinabi niya sa kanyang asawang si Tina ang kanyang nakita, nang hindi alam na naririnig sila ni Miguel. Inutusan niya si Tina na manatili sa loob at huwag pagbuksan ang kahit sino. Sa sandaling iyon, nawalan ng kuryente. Makalipas ang ilang oras, nakakita ang grupo ni Aden ng nasusunog na sasakyan na humaharang sa daan, pero madali nila itong nalampasan upang magpatuloy. Ilang milya pa ang nilakbay nila nang muling maharangan ang kalsada ng grupo ng mga sundalo na nagpaputok sa lupa upang pahinturan ang sasakyan, habang inaanunsyo na walang pinapayagang pumasok sa lugar na iyon. Sa kagubatan, narinig ng grupo ng mga zombie ang ingay at nagsimulang tumakbo papunta roon. Lumabas si Aden sa sasakyan at ipinaliwanag na isa siyang doktor, kaya pinababa rin ng mga sundalo ang iba. Biglang tumalon palabas si Ana na tuluyan ng naging zombie at agad siyang pinagbabaril ng mga sundalo upang pabagsakin. Nadamay rin sa putukan at namatay ang dalawang kapitbahay. Gustong tulungan ni Johnny ang kanyang asawa, pero tinulak siya ni Aden pabalik sa kotse dahil lumalabas na sa gubat ang horde ng mga zombie upang umatake. Habang tumatakas ang dalawa sakay ng sasakyan, dinaig ng mga zombie ang mga sundalo at nagsimulang kainin ang mga ito. Maging si Ana ay kumain din sa kanyang mga kapitbahay. Habang nasa biyahe, paulit-ulit na iniisip ni Johnny kung ano ang nangyari kay Ana hanggang sa pinatigil niya si Aden sa pagmamaneho. Lumabas siya ng sasakyan at sinuntok ito dahil sa galit bago ipahayag na babalik siya upang iligtas ang kanyang asawa. Sinubukan siyang pigilan ni Aden, pero sinigawan lang siya ni Johnny at nagpatuloy sa paglalakad. Kaya bumalik si Aden sa kotse at naghintay. Pagkaraan ng ilang segundo, napagtanto ni Johnny na wala siyang matinong ginagawa at sumakay rin muli sa sasakyan. Samantala, dumating si Lucy sa base at ipinakita ni Carlos sa kanya si Patient Zero, na siyang adik mula sa simula. Kinabukasan, nadatnan ni na Johnny at Aden ang matinding kaguluhan sa kalsada. May mga sasakyang iniwan, may mga naipit, at may mga taong ninanakawan ang isa't isa. May mga zombie rin na humahabol sa mga nagpapanik na tao na paulit-ulit humihingi ng tulong kay Aden. Hindi niya sila pinansin habang inililihis niya ang sasakyan palabas ng kalsada upang makatakas. Sa TV, iniulat na umaalis na ng bansa ang presidente at ang kanyang mga ministro nang walang ginagawa upang tumulong. Sa isang maliit na bayan, nagtago ang isang pamilya sa loob ng kanilang bahay at pilit na nanahimik habang pinapanood ang mga zombie na tumatakbo sa labas ng kanilang bintana. Matapos ang ilang nakakakabang minuto, may mga zombie na bumasag sa salamin at agad inatake ang mga magulang. Kaya tumakas si Luis sa likod ng bahay at umalis ng bayan sakay ng bisikleta. Sa kalsada, nagpapalit ng gulong sina Aden at Johnny nang makita nilang dumaan si Luis sakay ng bisikleta. Sa pag-aakalang alam nito ang daan, bumalik ang dalawa sa sasakyan at sinundan siya. Sa kasamaang palad, nahulog si Luis sa bisikleta at nagsimulang habulin ng mga zombie, kaya desperado siyang sumigaw ng tulong. Binuksan ni na Aden at Johnny ang pinto para sa kanya at mabilis silang umalis upang matakasan ang mga zombie. Pagsapit ng gabi, naubusan ng gasolina ang sasakyan kaya napilitan silang magpatuloy ng naglalakad. Kinaumagahan, nakarating sila sa isang bagong bayan kung saan may napansin silang lalaki sa likod ng bakod. Ngunit nang humarap ito, nakita nilang zombie pala siya. Nagpatuloy ang grupo at nakarating sa isang gas station kung saan nakita nila ang isang patay na pulis sa tabi ng kanyang sasakyan. Biglang may dalawang zombie na sumulpat upang umatake sa kanila. Kaya napunta sina Aden at Johnny sa lupa habang pilit na ipinagtatanggol ang sarili. Pinulot ni Luis ang baril ng pulis at mabilis na pinatay ang dalawang zombie. Ang ingay ay nakakuha ng atensyon ng isang pamilyang nagtatago sa isang hotel. Nakaakit din ng mas maraming zombie ang mga putok kaya nagsimulang tumakbo ng mabilis ang grupo. Nang mapadaan sila sa hotel, binuksan ni Jose ang pinto upang papasukin sila habang naghahadjust naman ng mga gamit ang kanyang asawa mula sa bubong upang maabala ang mga zombie. Pagkatapos, sinabi ni Jose sa grupo na magpahinga muna sa gabi dahil kinabukasan ay kailangan nilang lumabas upang maghanap ng tubig. Pumayag si Aden na tumulong,
pero ipinaliwanag niyang hindi sila maaaring manatili dahil kailangan niyang ipagpatuloy ang paghahanap sa kanyang anak. Kinabukasan, may eroplanong lumipad sa tapat ng bahay ni Tina at tumingin si Miguel sa bintana upang panoorin ito. Biglang may zombie na umabot sa loob upang hulihin ang bata. Pero sa sandaling iyon ay nagising si Aden mula sa bangungot. May narinig siyang ingay kaya nag-imbestiga siya, pero nadatnan niya ang mga zombie sa lugar. Agad siyang hinabol ng mga ito kaya tumakbo si Aden upang magtago sa isang silid. Sinubukan niyang harangan ang pinto, pero mas malakas ang zombie at nabuksan pa rin ito. Buti na lang at nakahanap si Aden ng tubo at ginamit niya ito upang paulit-ulit na hampasin ang zombie hanggang mamatay ito. Pagkatapos, ginamit niya rin ang tubo upang i-lock ang pinto habang patuloy na hinahampas ito ng isa pang zombie. Hinampas ni Aden ang isang sirang pader hanggang makagawa siya ng butas na sapat para makalusot sa kabilang silid. Nang sumilip siya sa corridor, nakita niyang may ilan pang zombie roon kaya wala siyang choice kundi tumakbo ng mabilis. Nagsimula ang habulan at umakyat si Aden sa hagdan papuntang bubong kung saan nakakita siya ng mga kahoy na tabla na ginamit niya upang ipagtanggol ang sarili. Isang zombie ang nawalan ng malay at ang isa naman ay nahulog mula sa bubong. Nang malapit na siyang kagatin ng ikatlong zombie, binaril ito ng anak ni Jose na si Crystal. Dahil hindi niya alam kung nasaan ang iba, bumaba sina Crystal at Aden upang maghanap. Pagkakita ng maraming dugo sa corridor, nakarating sila sa bakuran at nakita sina Jose at ang kanyang asawa na lumalabas mula sa isang silid sa labas. Ipinaliwanag ni Jose na wala na siyang bala at nagtago sina Johnny at Luis sa isang silid sa likod ng bakod. Nakita rin niya ang isang batang tumatakbo palayo sa mga zombie at nagtago sa isa pang silid. Nagkasundo sina Aden at Jose na tumulong kaya tumawid sila sa bakod habang isinara ito ng mga babae sa likod nila. May isang zombie na naghihintay sa matataas na damo at agad nitong hinabol si Aden. Tumakbo siya hanggang makarating sa pinto at binuksan ito ni Johnny upang papasukin siya. Pagkatapos, ginamit ni Johnny ang isang butas upang isaksak ang kanyang blade at paulit-ulit na saksakin ang zombie. Natuklasan ni Aden na nabali ang paa ni Luis kaya pinakagat niya ito sa kanyang damit habang ibinabalik niya sa ayos ang buto at binabalutan ang sugat. Samantala, nailigtas ni Jose ang bata at sinubukan nilang bumalik sa bakod, pero may isa pang zombie na nakakita sa kanila at humabol. Agad silang tumakbo pabalik sa silid at isinara ang pinto. Ngunit paulit-ulit itong hinampas ng zombie hanggang mabasag ito at mapatay silang dalawa. Desperadong tumakbo ang asawa ni Jose upang tulungan ang kanyang asawa, pero nauwi rin siya sa pag-atake ng isang zombie. Nais sanang tulungan ni Crystal ang kanyang pamilya, pero may isa pang zombie na humabol sa kanya. Tumakbo siya sa pinakamalapit na bintana at umakyat papasok sa silid. Pagkatapos, tumakas siya sa likod na pinto at bumalik sa bakod upang isara itong muli. Nang makalabas na ang mga lalaki, tiniyak ni Crystal na ayos lang siya. Sa kasamaang palad, may zombie na nakarinig sa kanya at kinagat ang kanyang balikat. Nagsimulang tumakbo si Crystal at nagtago sa pinakamalapit na silid kung saan siya tuluyang nanghina at umiyak. Binagsak ng mga zombie ang mga bintana at pinalibutan siya upang patayin. Nauwi ang mga lalaki sa pagbabalik sa kanilang silid at doon nagpalipas ng gabi. Kinaumagahan, tinulungan ni Aden at Johnny si Luis na makagalaw at nakarating sila sa gas station. Nagsimulang magsalin si Aden ng gasolina mula sa isang random na sasakyan. Ngunit kinailangan niyang magtago sa ilalim ng kotse nang makarinig siya ng mga motorsiklo sa malapit. Isang gang ang dumating sa gas station at mabilis na tumingin sa paligid, pero dahil wala silang nakita ay umalis din sila. Pagkatapos, bumalik ang mga lalaki sa kanilang sasakyan at pinuno ang tangke upang makaalis na rin sila sa wakas. Samantala, hinihintay ni Tina si Anel na umalis upang bumili ng groceries. Nang makita niyang bumalik ito, dali-dali siyang tumakbo upang buksan ang pinto, pero sinabi ni Anel na huwag niya itong gawin dahil nakagat siya. Bigla siyang nagsimulang umubo at bumagsak, kaya desperadong binuksan ni Tina ang pinto upang tingnan siya. Sa kalagitnaan ng gabi, napagtanto ni Aden na nawawala sila kaya pinahinto niya ang sasakyan at lumabas upang maghanap ng mga palatandaan tungkol sa kanilang lokasyon. Sa sandaling iyon, nakita ng mga zombie ang sasakyan at agad nila itong pinalibutan. Tumama si Johnny sa isa gamit ang pinto at pinigilan ang iba habang si Luis ay sinusubukang paandarin ang makina. Bumalik si Aden na tumatakbo at nagpaputok, pero iisa na lang ang bala niya at sumablay ito. Naabot ng mga zombie si Luis sa bintana at kinagat siya. Dahil hindi na magagamit ang kotse, tumakas sina Johnny at Aden papunta sa gubat at hinabol sila ng mga zombie. Pagkatapos tumakbo ng matagal, nakarating sila sa isang bukas na lugar kung saan biglang nag-ilaw at binaril ang mga zombie. Nasa base na pala sila at napalibutan ng mga sundalo. Sinabi ni Aden na kaibigan siya ni Carlos. Pinahubaran pa rin sila ng kapitan para siguraduhin hindi sila nakagat bago sila pinadaan. Pagkatapos nilang madisinfect, nakita nila ang malaking apoy sa field at ipinaliwanag ni Carlos na sinusunog nila ang mga bangkay ng zombie para hindi kumalat ang virus. Ipinakilala ni Carlos si Aden kay Lucy, na nanunood ng balita tungkol sa mga riot sa buong bansa. Sinabi ni Carlos kay Lucy na si Aden ay isang eksperto na makakatulong sa research,
pero sinabi ni Aden na hindi siya pwedeng manatili dahil hahanapin niya ang kanyang anak. Frustrated si Carlos at sinabi niyang sobrang delikado ang lugar dahil nasa ground zero sila. Ipinakita ni Lucy kay Aden ang virus sa microscope at ipinaliwanag na ito ay mutation ng rabies. Tiningnan ni Aden ang file ni Patient Zero at napansin niyang may kinain ito bago naging zombie. Naisip niya na posibleng may rabies na ang lalaki at ang nainom na substance ang nagdulot ng mutation. Habang sinusuri ng team ang teorya, napansin ni Aden na lahat ng samples ay adult at wala siyang nakitang infected na bata. Biglang sumugod ang isang zombie horde sa kampo kaya nagputukan ang mga sundalo. Pero kahit ilan ang mapatay nila, dumarami pa rin ang dumarating. Natakot ang mga sundalo at nagsimulang tumakas. Naiwan ang kapitan upang depensahan ang base. Nang sundan ng zombie ang isang scientist sa tent, sumabog ito. Tumakbo si Johnny upang hanapin sina Aden at ang mga doktor at humingi ng baril, pero tumanggi ang mga sundalo na armasan ang sibilyan. Ginabayan ng kapitan at 2 sundalo ang grupo palabas ng base. Habang tumatakas sila, nakita ni Aden at Johnny na isa sa mga zombie si Luis, at hindi ito umaatake dahil sa nabali nitong paa. Habang tumatakas ang maliit na grupo papunta sa gubat, naririnig nila ang mga sigaw sa likod nila. Kinaumagahan, nakarating sila sa kalsada. Nang may makita ang isang sundalo na zombie, agad niya itong binaril, pero nakagat pa rin siya. Dahil ayaw niyang ilagay sa peligro ang iba, agad niyang ibinagsak ang mga gamit niya at tumakbo palayo. Nag-usap ang grupo tungkol sa gagawin at hiniling ni Aden kay Lucy na tawagan ang kanyang organisasyon para humingi ng tulong. Pero ipinaliwanag niya na wala nang darating dahil sarado na ang mga border. Inamin ni Carlos na alam na niya ito at ang pamilya niya ay nailikas kasama ng iba 1 linggo na ang nakalipas, kaya mag-isa na lang sila. Gusto niyang pumunta sa Scientific Institute para gumawa ng lunas, pero gusto ng kapitan na pumunta sa ibang base. Habang nagtatalo sila, kinuha ni Johnny ang baril ng sundalong nakagat. Lumala ang pagtatalo at biglang sinugod ng kapitan si Carlos at nabali ang kamay nito. Tinutukan siya ni Johnny ng baril at may sundalo namang tumutok sa kanya pabalik. Sinabi ni Carlos na kung walang lunas, wala nang matitirang taong mapoprotektahan at tinanong ni Aden ang kapitan kung may pamilya siya. Sa huli, umatras ang kapitan at pumayag na sumama sa institute. Pero gusto pa rin ni Aden hanapin ang anak niya, kaya sinabi niya kay Johnny na protektahan ang grupo at kinuha ang baril bago umalis mag-isa. Makalipas ang ilang sandali, naglakad si Aden sa isang abandonadong bayan at natigilan ng may van na papalapit sa kanya. May lalaking kasama ang kanyang ina ang lumabas para mag-alok ng tubig, pero tinanggihan niya ito. Tinawag siyang walang utang na loob ng lalaki kaya kinuha nito ang baril mula sa van. Natakot si Aden at nauna siyang bumaril at napatay ang lalaki. Umiyak ang ina at kinuha ang baril para maghiganti, pero binaril din siya ni Aden. Pagkatapos, kinuha niya ang mga armas nila at hinanap ang tubig sa van, pero may narinig siyang ingay. Nang tingnan niya ang likod ng sasakyan, nakita niya ang tunay na may-ari na nakatali. Agad niya itong pinalaya at sinubukang umalis mag-isa, pero nakiusap ang mag-asawa kaya pumayag siyang makipagtulungan. Nakatakas sila sa bayan gamit ang van, pero huminto rin sila nang makaramdam ng pagkahilo ang babae. Matapos nitong samuka, sinuri siya ni Aden at napag-alamang hindi siya infected. Inamin ng babae na buntis siya. Habang distracted si Aden, biglang sumulpat ang 2 zombie at kinagat ang mag-asawa mula sa likod. Huli na nang makapagpaputok si Aden kaya wala siyang nagawa kundi patayin silang lahat. Sumakay siya ulit sa van pero hindi na ito humandar. Dahil papalapit ang mga zombie, tumakbo siya at nagtago sa gubat. Samantala, nasira ang sasakyan ni Johnny kaya kailangan nilang maghanap ng iba. Bigla nilang nakita ang 2 kabayong tumatakbo at napagtanto nilang may mga zombie na humahabol, kaya tumakbo rin sila. Hinabol sila ng horde palabas ng bayan hanggang sa makarating sila sa kalsadang may harang na bakod. Wala na silang bala, kaya sinabi ng kapitan sa iba na tumakbo habang siya ang magsisilbing pain. Nang mapalibutan siya ng mga zombie at nagsimulang kainin, pinaganya ng kapitan ang granada para pasabugan silang lahat. Dahil dito, nagkaroon ng oras sina Johnny at ang mga doktor para makarating sa institute, pero nakalock ang front door. Natapilok si Carlos sa hagdan at agad siyang sinugod ng zombie at napatay. May guard na lumabas sa pinto at sinabing hindi siya pwedeng magpapasok ng kahit sino, kaya ipinaliwanag ni Lucy na kasama siya ng World Health Organization. Nang may horde na paparating sa likod nila, sa wakas ay pinapasok sila ng guard. Makalipas ang ilang sandali, narating din ni Aden ang bahay ng kanyang mga biyenan. Nang kumatok siya, lumabas si Anel na naging zombie at binasag ang salamin para umatake sa kanya. Nabasag si Aden at pinilit ang sarili na barilin si Anel hanggang mamatay. Pagkatapos umiyak, pumasok siya sa bahay at nakita ang bangkay ni Tina kaya lalo siyang umiyak. Hinanap niya ang bawat silid at kinailangang sipin ang isang nakasarang pinto. Sa loob, nakita niya si Miguel, na kagagaling lang makagat kahapon. Nangako si Aden na magiging maayos ang lahat at isinama siya sa kotse ng lolo't lola niya. Pagsapit ng gabi,
nakarating sila sa kalsada palabas ng lungsod, at may babaeng lumapit para humingi ng tulong. Pagkababa ni Aden, biglang tumayo ang mga bangkay sa paligid at nalaman niyang patibong pala ito. Napansin ng babae na infected si Miguel at nagpaputok, pero si Aden ang tinamaan. Bumagsak siya habang kinuha ng dalawang babae si Miguel. Habang nawawalan siya ng malay, narinig niya ang paparating na sasakyan at may tumatawag sa pangalan niya. Makalipas ang ilang panahon, nagising si Aden sa ospital. Natuklasan na ang mga batang mas bata sa 10 taon ay immune sa virus, kaya ginamit ang dugo ni Miguel para gumawa ng lunas. Naipamahagi na ito sa buong bansa at unti-unting bumabalik sa normal ang lipunan, kahit na may problema pa rin sa gobyerno. Naalala ni Aden ang pangako niya sa asawa na maglalakbay sila balang araw, kaya isinama niya si Miguel sa airport at sumakay sila ng eroplano. Maraming survivors ang umaalis din ng naglalakad, pero may ibang bansa na natatakot pa rin sa impeksyon at hindi laging tumatanggap ng mga immigrant.